Sa pumili na Metamorphosis card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano mangyayari sa inyong relasyon sa 2024. I really sense na marami kayong pinagdaanan sa buhay. So far, okay naman yung relasyon. Kung meron kayong karelasyon na ikaw na yung pinili ng iyong tao. Pero na-sense ko yung sad energy dito. Anyway, clarify natin yung cards to gain more information. Iwasan nyo lang daw yung toxic na attitude. At saka magtulungan kayo. I feel na iba siguro sa inyo ay mag-asawa or talagang magka-relasyon, magka-live-in, okay? Pero I feel na gulong-gulo yung isipan mo about sa inyong relasyon kasi maybe you're not quite sure if this is the one for you or not. I feel na naiyak kayo kasi meron kang karelasyon pero malungkot ka naman. And I feel na tinatago mo itong nangyayari sa inyong relasyon behind the scenes. At baka kasi wala ka mapagsabihan ng inyong problema. So far may narinig tayo na aso sa background. So maybe ito yung sign natin na away-bati yung inyong situation bago na mangyari sa 2024. Malungkot dito guys, nanilihim nyo yung mga away behind the scenes kasi maybe ayaw mo mag-alala sa'yo yung mga tao. So far as I told you, your person still chooses you at ikaw din, pinipili mo siya kahit na pulos away na yung inyong relasyon. Kasi maybe some of you kasal na kayo at yung isa naman, yung dahilan niya ba't siya nag-stay sa connection kasi swerte siya sa'yo. So maraming dahilan kung bakit hindi kayo maghiwalay, okay? Pero I feel here, siguro yun nga, may pamilya na kayo, may baby siguro kayo. I feel na you can work things out with your person, honestly speaking. I feel na yung mas mainam na mangyari para kayo magkasundo is try nyo magkaroon ng negosyo. As you can see, or magtulungan sa inyong pamilya and so on para magkalapit uli kayo. I feel na kung sakali man na wala pa kayong anak, so maybe kung magkakaroon kayo ng anak, baka mag-strengthen yung inyong bond, honestly speaking. So far kasi guys, okay naman si career. As you can see here, si money. I feel na yung iba sa inyo oras na kayo talaga magkaroon ng baby para actually magkaroon ng bonding kasi may potential din na mawala yung inyong connection. So, kinda like 50-50 sa 2024. Pero I'm sensing na pwede pa tong actually pagkasunduan. Kung sakali man, let's say, nagkaroon kayo ng breakup ng 2024, baka kasi may mga tao na tumulong so that you guys will stay connected to each other. Kasi I feel na yung connection nyo ay mafi-fix pa naman. Honestly speaking, because look at this one. You guys are destined for each other. Okay? Yung problem lang dito is yung pagka-handle talaga ng ugali, okay? So, maybe meron kayong pinagtatalunan na madalas. So, sana, kung naman ang pagtalunan ninyo, alisin nyo na yun. Kung sakali man masama ugali yun, or let's say, pwede rin bisyo, alisin nyo na, baka pinag-aawayan dahil doon. So, you also have this one, okay? So, may away. So, bumabaliktad ito, guys. Ingat lang kayo kasi bumaliktad to nung pagkahawak ko. Ibig sabihin lang nun, meron siguro tao sa inyong buhay na parang ginagawa niyang alangan yung inyong relationship. Itong tao na to, I feel here na naiyak ka. Maybe you discovered something about this person. Baka may nakita na kayong red flag. Okay? Kaya pinakita yun sa'yo ng Panginoon kasi maybe whomever this is, nakitaan mo ng red flag or so ever, itong taon na to, kinakurse na yung inyong relasyon kasi nakita niyo nagmamahalan kayong dalawa ng iyong partner, so you can see here, at siya ay nagsaselos.
kaya niya kinurse. I feel na kinurse na siguro yung ganda mo. Kaya bumaliktad ito tapos sinoli ko lang uli para maging upright. Okay? So, yung gawin mo guys is aware ka na na may nagka-curse sa'yo at kung ano man, please let this person go. Okay? Huwag kayong tatanggap ng kahit anong regalo sa kanya at huwag din kayong magbigay ng kahit anong regalo sa kanya. Okay? Kasi ginagawa ng tao ito, kinukurse yung inyong relasyon. So, pulos taon ng aso. So, 2024 may mga away. And I feel na para mag-break kung ano man yung curse na nilagay sa inyo. Suggestion ko lang na lagi kayo actually magsimba. At hindi lang yun, actually since inatake niya yung kagandahan mo, gawin mo is maligo ka na salt and water everyday na lang. Kasi baka kung alisin mo man yan, gagawin na naman niya yan paulit-ulit. So, everyday ka maligo ng something with salt and water. Okay? Para maalis yung curse na nilagay niya sa'yo. At saka yun nga, magdasal ka sa Panginoon para protektahan yung inyong connection. Okay, so we got a metamorphosis card. So I kinda like feel na yung kailangan nyo lang talaga i-let go is yung something na pinag-aawayan ninyo na mag-partner. At saka hindi lang yun, lumayo ka sa tao na nagdi-distort sa'yo at sa iyong partner. Okay? May sabay kasi May sabay kasi tao sa inyong buhay na gumagawa ng ganito sa inyo. So anyway, let's see what else do we have here. Pasensya na nabanggit ko aso. So we have this one here. We also have the foreign easier way. Okay? So as I told you, kahit na mapaglayo kayo sa isa't isa, magbabalikan pa rin kayo. Yun yung mangyayari, okay? Kasi kung sino may nangungulam na yan, lagi yung nanonood sa inyo. Sa inyo mag-partner. At saka na-sense ko dito na masakit sa lalamunan yung energy. So, ibig sabihin lang nun kung sino man tong may ginagawang kalokohan sa inyo, meron siyang blockage sa kanya throat chakra kasi pinipilit na siya ng Panginoon na magsabi ng katotohanan. Or pwede rin kasi na iniiwasan ng Panginoon na mag-usap kayo. You get my point? So, we have the future in either way. We also have the harm in either way. We also have this one in either way. So far naman yung love life nyo guys is nasa alangan situation kayo. Okay? Kasi nakita ko dito pwede maging broken connection pero magbabalikan pa rin kayo. So we have the mask. So believe in your hunches guys kasi may tao sa inyong paligid na nakasuot ang maskara na hindi mo siguro kalain na kukulamin yung inyong connection. So you have this diamond being here. So we have the fight in reverse. So far guys, nag-aaway kayo dahil din sa nilagay na spell work sa inyong mag-asawa or mag-partner para pag-awayin kayo. So far with the fight in reverse, wala dapat kayong pag-awayan, honestly. Kasi meron naman kayong blessing, naka-upright yung diamond natin. So we got one of greatest blessing in reverse. And we also have this one in either way. Okay, so I kinda like feel guys na malungkot ako dito sa dalawang to. Kasi isa rin dahilan ba't mag-e-ending yung inyong connection kapag wala ng love doon, honestly. So far ito naka-in either way pa. Pwede pa siyang actually mabuo. Honestly, I feel na naiyak ka dahil dito kasi siguro ayaw mo maging ganito yung sitwasyon na maghiwalay kayo. I feel na yung sikreto dito guys para kayo mabuo is tinan nyo yung blessing. Okay, with the one of greatest blessing. To be honest, okay? So, yung gawin nyo, suggestion ko talaga na magdasal kayo lagi. Okay? Ipagdasal mo sa Panginoon yung inyong relasyon, araw-araw. At saka hindi lang yung magdasal din kayo ng prayer na Psalm 91 for protection din yun. Kung ayaw nyo nun, try nyo yung Chaplet of Protection.
search na lang sa internet. Magdadasal ka sa Panginoon to protect your relationship. Yun yung gawin mo na lang na petition is to protect your connection. Okay? At saka ialis niya yung kung ano man ang curse na nalagay sa inyong relasyon at ganun din sa iyong kagandahan kasi based sa inyong reading na kinurse ang taong ito yung inyong beauty. Okay? So anyway, tinan natin kung ano pang meron. Pero nafe-feel ko kaya pang masalba yung connection ninyo. Okay? I'm sensing may galit na energy. Habang nagsishuffle ako, parang padabog pa yung vibe, okay? Which is sad, honestly. Okay, so yung sekreto nga as I told you, dapat tinan nyo yung isa't isa as a blessing. Yung malungkot ako dito, kaya tinamaan ng taong yun, yung mangkukulam, tinamaan niya yung beauty, kasi you know, iniisip niya na baka sakali na hindi ba satisfied yung iyong partner para mawala yung inyong relasyon as you can see. So, tina-target yung beauty mo para magkaroon ng third party. Pero actually, with regards to this one in reverse, ibig sabihin, walang third party na mangyayari. Okay? I feel na galit ka kasi nalaman mo may nagko-curse sa'yo sa inyong relationship. Okay? So far naman, nakafocus naman sa'yo yung iyong tao. Kasi, iniisip na yung tao, and your connection is somehow stable. Honestly speaking. At saka, as I told you, yung, I'm not sure if it's you or your person, pero, tinitingnan niya yung kanyang partner as something na maswerte siya to have. Kaya yun yung dahilan din kung bakit hindi nagta-third party yung inyong connection. Okay? So, yung gawin nyo guys, lumayo ka na sa tao na hindi mabuti sa inyong buhay. If ever you don't know this person, suggestion ko lang guys, na mag-pray kayo sa Panginoon. At saka mag-ask kayo na magbigay siya ng sign kung sino itong tao na nagka-curse sa inyong relasyon. And once that you know, suggestion ko rin na ialis nyo sa inyong pamamahay kung ano man ang mga binigay niyang mga may curse. Okay? Tsaka wag na rin kayong tatanggap ng kahit ano dito sa taong ito. At tsaka wag na rin kayo magbigay ng kung ano man sa taong yan. So anyway, tingnan naman natin. Okay, klesa muna tayo, sabi. Alright, so tingnan naman natin ngayon kung ano yung karma ng inyong tao sa pagka-curse. Lalong-lalo na sa iyong kagandahan. I really feel na mabuti kang tao at matulungin sa iyong kapwa. To be honest with you, kung sabihin ng Panginoon sa iyo ngayon, kung sino ito, masasaktan kayo. Kasi there's a possibility na kung sino to nagka-curse sa iyo, is somebody na tinulungan mo. And behind the scenes, sad to say, na this person curse you, despite of you being good to whomever this is, okay? So, yung karma ng taong ito, nasense ko agad sumasakit yung throat ko sa kanyang energy. Ibig sabihin nun talaga, yung karma niya, magkakaroon siya ng actually throat blockage. Okay? I feel yung anger energy. So, galit na galit ka sa taong ito. So, yung kanyang karma, guys, I feel here na wala siyang future sa kanyang work. Maalis yung kanyang trabaho, as you can see. I feel na mabilis siyang kakarma, honestly. Unexpected changes is also what I sense. Yung mga tao sa kanyang paligid ay nagsisinungaling, as you can see. At yung masaklap, hindi siya aware na yung mga tao sa kanyang paligid ay sinungaling. Okay, isa rin sa kanyang karma, I feel na may mga tao na magbibigay sa kanya ng negative compliment, which will make this person as somebody na mawawala ng self-confidence.
I feel na this is with regards sa work, na pagsasalitaan siya lagi ng di maganda ng kanyang boss. At kung ano yung mga sinasabi sa kanya, wala naman katotohanan. Pero I really feel na didibdibin niya yun. Honestly speaking. And I feel like with regards to this person, I feel na mawawala yung mga ilusyon na nilagay niya. So, malalaman din ng mga tao yung katotohanan about him or her. So, I really feel na kailangan mo talaga ipagdasal yung inyong connection. Kung ayaw mo maging ganito yung 2024 mo, lagi kang magdasal, lagi kang actually maging close kay God, ganun din yung iyong tao. Okay, tsaka huwag na kayo magtalo kung alam mo na parang mababaw lang. Okay, mabilis dapat kayo magbate. Kasi so far, I feel here na yun nga, pinagkaaway lang kayo ng negativity siguro. Okay, so anyway, that's it guys with regards to your reading. I'm really sorry to give you a sad reading, pero maiwasan naman to guys. Mahagapan to. So anyway, that's it, and God bless all of you.